Magandang hapon, Asher. Paano ba inatake ng mga rebeldeng Houthi ang MV Tutor at may possibility ba na buhay pa ang isang seafarer na naiwan sa barko? Magandang hapon naman, June. Dalawang pagsabog ang tinamo ng cargo ship na MV Tutor, kung saan sakay nga itong 22 Pilipinong crew nito ng ataking ito ng mga Houthi rebels noong June 12. Ayon yan sa salaysay ng kapitan ng barko. At hindi naman masabi ng Department of Migrant Workers kung buhay o patay na yung isa pang nawawalang seafarer. Ngunit sinabi nito na itinuturing pa rin ng kagawaran na missing o nawawala pa hanggang sa oras na ito ang naturang seafarer. On behalf of my crew, papasalamat po ako sa Kapal, kay Pangulong BBM, kay Secretary Hans. Lubos ang pasasalamat ng 21 Filipino seafarer nang makauwi sa bansa matapos mapasanganib ang kanilang buhay sa paglalayag sakay ng MV Tutor sa Red Sea upang magdala ng uling sa India. Sa salaysay ni MV Tutor Captain Christian Dumaриque, una nilang namataan sa naturang karagatan ang isang bangka na ginagamit sa pangingisda bandang alas 9 ng umaga noong June 12. Kuwan po siya, skip boat na usually ginagamit po ng fishing boat, fisherman po yon. Ayun po, yung pala, remote po yon. May dami po na 2 tao na ang alam namin is fishing boat kasi may tao. Hindi naman pwedeng basta barilin ng mga armed guard namin yan kung tao kasi fishing boat nga eh. Ayun po, nung malapit na, dami po pala, sobrang bilis po niya, lumiko po siya, tapos sinabol kami. Pagdikit po sa barko, yun po, sumabog na po. Bandang 1:00 ng hapon, nasa 4 na oras pagkatapos ng unang pagsabog ay may pag-atake naman gamit ang drone sa kabilang gilid ng barko. Sobrang bilis ng pangyayari, malaki po yung butas ng barko sa engine side. 10 minutes, wala pang 10 minutes, napuno na yung makina namin. Ganoon po kabilis. Tapos yung pagsabog po, so lakas po ng sabog, pati yung salamin sa bridge, basag-basag. Ganoon po kalakas. Nabingi po kami. Saad pa ng kapitan, may mga armed guard naman silang kasama sa barko, ngunit ito ay laban lang sa mga pirata. Pagkatapos ng pangalawang pagsabog, pumasok na lang sila sa pinakaloob ng barko para sa kanilang kaligtasan. Pumupunta na lang anila sila sa bridge ng barko kapag kailangan ng komunikasyon hanggang sa dumating ang mga rescuer. Bali, 4 po na kami. 4 na grupo. Pumunta sa US warship. Doon kami pinatulog ng isang gabi, pinakain, tinanggap nila kami ng maayos. Bilang bahagi ng kanilang operasyon, ang pagbibilang at paghahanap ng mga tauhan kapag may emergency cases, sinabi ni Captain Dumaриque na bigo silang makita ang isang nawawalang Pilipinong seafarer na nasa engine area. Pero ginawa po namin lahat ng paraan na hanggang pag-alis po, before po kami umalis, kinek po namin kung gusto namin kung lumutang man lang yung bangkay niya, makuha namin. Pero wala po kaming nakitang lumutang na bangkay. Ayon kay Department of Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak, magsasagawa pa ng operasyon para sa nawawalang Filipino seafarer. We have to be precise about this, no? He is missing, he has not been found, and he has to be searched before we can make conclusions kung anong nangyari sa kanya. He has to be found, searched and found. Pagkarating sa Ninoy Aquino International Airport, isinailalim ang mga seafarers sa medical examination. Ayon kay Health Secretary Teodoro Herbosa, patuloy na babantayan ng Department of Health ang kalusugan ng mga seafarer, partikular na ang psychosocial support dahil sa epekto ng near-death experience. There was a couple that had undergone some testing because of the loud explosion. Ang tawag nun, effect ng blast injury. So usually have temporary loss of hearing. And majority of them, nung kausap ko kanina, para silang na battle shock. So yung post-traumatic stress. Nangako naman ang mga kaukulang ahensya ng pamahalaan na magbibigay ng tulong pinansyal at kabuhayan sa lahat ng mga seafarer ng MV Tutor at mga kwalipikadong pamilya nito. Ng
sunog doon sa Kuwait. Sa ngayon ay kung makikita natin sa likuran natin ay dumating na dito si OWA Administrator Arnel Ignacio upang magbigay ng pahayag kaugnay nga dito sa pagdating nitong tatlong bangkay mula sa Kuwait. Ito yung mga overseas Filipino workers na nanggaling nga sa Kuwait. Sir, pwede bang pakiulit mo yung unang bahagi ng huling part ng report mo na yan hinggil dyan sa nangyayari ngayon dyan sa Pasay City dahil medyo naputol ka, Asher. Pwede ba? Yes, June, sa ngayon ay hinihintay pa rin natin yung paglabas ng mga bangkay ng mga overseas Filipino workers na nanggaling sa Kuwait. Ito yung mga biktima ng sunog doon sa Kuwait. Sa ngayon ay hinihintay natin yung pahayag at kumpirmasyon at pang mga detalye mula kay OWA Administrator Arnel Ignacio na ngayon nga ay kakalabas pa lang at hinihintay din natin yung mga detalye. Maraming salamat, Asher Cadapan Jr.